Narito si Mr. Resumen. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikulang komedya na pinamagatang I Am Losing Weight. May spoiler sa unahan, ingat, mag-ingat. Nagsisimula ang pelikula sa lungsod ng Nizhny Novgorod, Russia. Si Anya ay nasa edad 23 at nakatira kasama ang nobyo niyang si Zhenya, isang bodybuilder at swimming coach. Panadero siya kaya puro pagkain ang hawak. Noong magkakilala ang magkapareha, suot niya ay size 0 pero lumipas ang mga buwan at lumaki ang kanyang timbang. Inimbitahan sila sa kasal ng kaibigan kaya sinukat ni Anya ang dating damit ngunit hindi nakasya. Inalo niya ang sarili sa pagsasabing walang makakapansin pero malaki ang ipinagbago ng kanyang katawan. Alam din yun ni Zhenya pero ayaw niyang magkomento kung gaano siya kataba na ngayon dahil alam niyang sensitibong paksa yun para sa kanya. Matapos magsukat ng ilang kasuotan at makapunit pa ng ilan sa proseso, nakahanap si Anya ng isang maayos at naghanda. Nang tingnan siya ni Zhenya habang suot ang damit, nalaglag ang panga niya sa pagkabigla. Hindi na siya ang babaeng karelasyon niya dati. Ayaw niyang makitang kasama siya sa kasal dahil naroon ang lahat ng kaibigan niya mula sa industriya ng fitness. Nagbigay siya ng mga banayad na pahiwatig, umaasang mananatili na lang siya sa bahay. Nakahinga ng maluwag si Anya nang sabihing magpizza na lang sila pero nangako si Zhenya na babalik agad. Binuhat niya si Anya sa counter bago umalis pero umiwas ito nang subukan niya itong halikan. Pagkalis niya, nagsuot siya ng komportableng damit at tumimbang, 76 na kilo siya. Kahit reklamo siya ng reklamo sa taba, iinom lang siya ng tubig pagkatapos ng kanyang affirmations. Kahit ngayon ay nagluluto pa rin siya ng pritong pagkain at nag-i-internet habang hinihintay ang kanyang nobyo. Habang may kausap sa telepono, nakita niya ang mga litrato ni Zhenya at ng mga kaibigan nito sa kasal. In-zoom niya ang isang group photo at nabahala na makita niya ang mga babaeng kasama ni Zhenya ay payat at fit. Di niya maiwasang ikumpara ang sarili sa kanila. Pagkatapos ay nakakita siya ng litrato ni Zhenya kasama ang isang babae. Nang tingnan niya ang profile nito, natakot siya nang makita ang isang boomerang ng babaeng humahalik kay Zhenya sa pisngi. Sapat na ang video para magbihis si Anya, mag-makeup at tumakbo papunta sa kasal. Tinawagan ni Anya si Natasha para sunduin siya. Napansin din ni Natasha ang pagbigat ni Anya pero maganda pa rin ito para sa kanya. Pagdating sa party, nakita ni Anya si Zhenya na may kasayawang babae. Nanaig ang selos kaya humarang siya sa dalawa. Nagulat si Zhenya pero sumayaw pa rin habang nanunuyang lumayo ang babae. Maya-maya, naupo sila at kumain si Anya. Tinanong niya kung bakit siya nakipagsayaw sa babae pero nagkunwari si Zhenya. Sinabi niyang grupo naman daw silang sumasayaw. Nang ipilit ni Anya ang tanong, sumabog siya at inamin na hindi na niya ito gusto. Idinagdag pa niya na wala na itong ginawa kundi kumain at naging pabigat na ito sa kanya. Nagsimulang umiyak si Anya pero bago pa siya makapagsalita, lumapit sa kanila ang bagong kasal. Sinubukan nilang ngumiti pero nawala ang ngiti nang tanungin ng nobya si Anya kung buntis ba siya. Pagkatapos noon, nagpaalam sa kanya si Zhenya at umalis. Sa sumunod na eksena, si Anya ay nasa isang bus pauwi sa bahay ng kanyang ina. Umahagulgol siya nang walang pakialam sa iisipin ng mga tao tungkol sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina na may kausap na karate. Napagtanto niyang may mali kaya lumabas siya para bigyan sila ng privacy. Sinabi ni Anya sa ina na hiniwalayan siya dahil sa kanyang timbang. Dahil sa komento, lalo siyang nasaktan. Sa gabi, natulog siya sa sofa ng kanyang ina habang tinitingnan ang mga larawan ni Zhenya sa telepono. Nakita rin niya ang litrato niya ilang buwan na ang nakalipas at nalungkot sa laki ng ipinagbago ng katawan niya. Kinabukasan, tumawag si Natasha at pinapunta siya. Nakitira si Anya sa balkonahe ni Natasha at walang tigil sa pagdadalamhati. Lumabas na pumunta pala roon si Zhenya kagabi para ibalik ang lahat ng gamit niya. Pinatira muna siya ni Natasha kasama nila ng asawa niya si Dimas hanggat wala pa siyang sariling matutuluyan. Sinubukan nilang pag-aanin ang loob ni Anya pero gusto lang nitong magreklamo tungkol sa kanyang ex-boyfriend na nais balikan. Kahit na siya ang pinakaseksing babae sa syudad, wala ring nagagawa si Anya. Magdamag siyang nagmukmuk sa balkonahe hanggang sa lapitan siya ni Natasha. Ikinuwento ni Natasha ang isang kaibigan na dumaan sa parehong sitwasyon gaya niya. Sa halip na magreklamo at magmukmuk kaya ni Anya, nagpunta ang babae sa gym at pumayat sa loob lang ng isang buwan. Sobrang nagsisi ang kawawang nobyo sa naging desisyon niya kaya pinuno niya ng mga bulaklak ang opisina nito para pakiusapan itong balikan siya. Nang magreklamo si Anya na wala siyang sapat na pera para magpa-member sa gym, iminungkahi ni Natasha na gamitin niya ang libreng isang linggong trial sa lahat ng gym sa lungsod at gawin iyon ng libre.
Kinabukasan, nagbigkas si Anya ng umagang paninindigan, tumungga ng isang basong tubig at unang beses nag-gym, nanibago sa gamit at paulit-ulit na nahulog sa makinang pantakbo. Pero sayang ang lahat ng effort niya dahil makalipas ang isang oras, nasa restaurant na siya at kumakain na parang dalawa. Si Natasha na doon nagtatrabaho ay itinapon ang pagkain, dismayado at sinabihan ng kaibigan na magpigil naman. Pag-uwi, binalot ni Anya ng plastic ang katawan matapos mag-lotion. Umaasang papayat, kumain siya ng chips. Hating gabi, nang nakawin niya ang pagkain sa ref, naabutan siya ni Natasha sa akto. Kinabukasan ay determinado siyang huwag kumain ng anumang hindi healthy. Lalo itong mahirap para sa kanya dahil nagtatrabaho siya sa isang pastry shop. Habang dinidekorasyon na ng isang cake ay aksidente niyang nadilaan ng icing sa kanyang mga daliri at gumawa siya ng 10 squats para makabawi. Buong araw ay tinatawag siya ng pagkain pero napipigilan niya ang sarili. Sa isang punto ay naiwan siyang mag-isa kasama ang isang buong cake. Matagal niya itong tinitigan sa loob ng ilang minuto habang sinusubukang mag-imbento ng dahilan para kainin niyon. Matapos umikot-ikot at muntik nang makabasag ng isang estante, sumuko siya at nilamon ang kalahati ng cake sa isang upuan. Napagtanto ni Anya na may problema siya. Naghahanap siya ng isang self-help group para sa mga taong may compulsive eating disorder at nagpalista siya sa isang meeting. Sa gitna ng grupo ng mga babae, may isang binatang lalaki na ang pangalan ay Kolya. Nagpakilala si Anya bilang Angela at nagsinungaling na wala siyang anumang eating disorder. Sa halip, mamamahayag daw siyang sumusulat tungkol sa sakit sa pagkain. Kinausap siya ng grupo pero ayaw pa rin ni Anya amining may problema siya. Galit na tinuro ni Kolya ang lahat, pati sarili niya at tinawag silang matataba. Sinabi rin niya na halatang nagsinungaling si Anya tungkol sa pagiging mamamahayag dahil ayaw niyang tanggapin na may problema siya. Nagkunwari si Anya na may natanggap siyang tawag sa telepono at umalis sa meeting pero sinundan siya ni Kolya. Inimbitahan siya nito sa isang kalapit na restaurant at sumama si Anya dahil lang hindi siya makatanggi sa pagkain. Minungkahi ni Kolya na maging gym buddy sila ng isa't isa. Sa ganitong paraan, araw-araw silang mag-eehersisyo ng magkasama, magtatanungan bago kumain ng kahit ano at magbibigay ng emosyonal na suporta sa isa't isa sa buong proseso. Hindi sigurado si Anya sa tunay na intensyon ni Kolya pero wala naman siyang nakikitang masama sa pagsubok. Mula kinabukasan, pumupunta sila sa isang parke tuwing umaga para tumakbo. Noong una ay nag-atubili si Anya na makasama si Kolya pero habang lumilipas ang panahon ay napagtatanto niyang mabuting tao pala talaga ito. Hindi na siya nahihiya sa kanyang katawan na nakakapagtataka dahil kay Kolya natutunan niyang mahalin ang sarili. Nagtutulungan sila sa pagbabawas ng timbang hanggang unti-unting pumayat si Anya. Nawawala ang kanyang tiwala sa sarili kapag pumupunta siya sa mga pool party at nakikita ang mga payat na babaeng napakaganda. Kapag naiinis siya, tinutulungan siya ni Kolya. Wala nang ibang gusto si Anya kundi ang mapatunayan siya ni Jenya, bagay na ikinasiselos ni Kolya. Sa loob ng 1.5 buwan ay nabawasan siya ng 10 kilo at handa na siyang muling makaharap si Jenya. Bumili siya ng swimsuit at nagkunwaring nagkasalubong sila nang hindi sinasadya sa isang swimming pool. Nagtatrabaho siya bilang tagapamahala at natulala nang makita ang dalaga. Nag-usap sila sandali bago pumasok sa pool at naglaro ng tubig. Ngunit dumating ang babae sa kasal at nagpakilalang kasintahan ni Jenya. Umalis siya sa party at uminom buong gabi para makalimutan siya. Kinaumagahan ay nagising siyang hubad sa kama ni Kolya. Tiniyak nito sa kanya na hindi siya nito tiningnan habang hubad. Sa baliktanaw, muntik nang sumama si Anya sa estranghero pero dumating si Kolya sa tamang oras at nasuntok sa mukha para iligtas siya. Pagkaraan ng kakaibang umaga, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina. Ayon sa kanyang ina, may hindi pa nare-resolbang trauma si Anya tungkol sa kanyang ama na iniwan sila noong bata pa lamang siya. Kaya gusto niyang mapatunayan siya ni Jenya kahit hindi naman ito mabuti para sa kanya. Naunawaan ni Anya ang gustong sabihin ng kanyang ina at pinuntahan niya ang kanyang ama kinabukasan. Isinama niya si Kolya bilang driver dahil 5 oras ang biyahe. Habang nasa biyahe, madalas subukan ni Kolya na mapalapit sa kanya na nagpapakitang gusto siya nito pero hindi napapansin ni Anya ang mga pahiwatig niya. Sa wakas ay nakatagpo nila ang kanyang amang si Sergey sa isang bahay na yari sa kahoy kung saan ito nakatira kasama ang isang babae. Tinatanong ni Anya kung bakit ayaw nitong makialam sa buhay niya. Pinaalalahanan siya ni Sergey ang kanyang ama nung nagdala ito ng regalo sa kaarawan niya pero itinapon lang niya ito sa bintana.
Pinagalitan ni Sergey si Anya dahil nasunog ang bahay nang hindi iniisip ang kaligtasan nila. Agad namang umuwi sina Anya at Kolya. Bago maghiwalay, hinalikan siya nito sa ilong. Sobrang saya ni Kolya habang pauwi, pinagpalit pa niya ang relo para sa mga bulaklak. Nakita sina Jenya at Anya at humingi siya ng tawad. Matapos mag-usap, nauwi sila sa tsaka-tsaka. Pagbalik ni Kolya na may bulaklak, nakita niya sila at lumayo, bigo. Kinaumagahan, sinabi ni Jenya na mas maayos na si Anya kaysa noong isang buwan. Dahil dito ay napagtanto ni Anya na ayaw niya ng isang hindi tiyak na relasyon kung saan palagi siyang takot na iwan siya ng kanyang kapareha. Nag-away silang muli at umalis si Jenya. Nang gabing iyon ay pumunta siya sa bahay ni Kolya na gustong makasama ang isang kaibigan, pero galit na galit si Kolya kaya binigyan siya nito ng isang mansanas at idineklarang tapos na ang relasyon nila bilang magka-partner ngayong pumayat na siya. Kinaumagahan ay pumunta siya sa bahay ni Natasha pero walang nagbukas ng pinto. Ginamit niya ang bintana ng kapitbahay at isang tubo para mapanganib na makapasok sa bahay. Lumalabas na nagkaroon ng malaking pagtatalo si Natasha at ang asawa nito at pagkatapos noon ay umalis ang lalaki. Nag-usap ang dalawang babae at mas gumaan ang pakiramdam nila. Inabukasan, muling nakipagkita si Sergey kay Anya at humingi ng tawad sa pagiging masamang ama. Sumayaw rin siya kasama siya gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito. Matapos magkaayos ang dalawa, pumunta si Anya sa isang fitness marathon para hanapin si Kolya. Natagpuan niya itong umiinom ng malamig na inumin at itinapon niya iyon na ipinapakita ang pangingibabaw niya rito bilang kapareha nito. Idineklara rin niya na dahil hindi pa ito sapat na pumapayat, responsibilidad niyang tulungan ito anuman ang mangyari. Tumali sila sa maraton at tinapos iyon sa buong lakas nila. Sa huli, nakakuha si Kolya ng sapat na tapang para halikan siya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, napagtanto ni Anya na ang pag-oobses sa kanyang hitsura ay hindi magpapasaya sa kanya. Ang tunay na saya ay pagtanggap sa sarili gaya ni Kolya. Sinikap niyang gumaling ng hindi ikinahihiya ang hitsura. Tinularan siya ni Anya. Ganyan nagtapos ang napakagandang pelikula. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video, buksan ang abiso, mag-aproba at tulungan ang himpilan. Salamat sa panonood!